Hinawak ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinungaling si NBI Director Melvin Matibag. Mukhang iba raw kasi ang nire-report nito kay Pangulong Bongbong Marcos. At dahil dyan, nananawagan si Cayetano sa Ombudsman na suspindihin din si Matibag. Bukod dyan, pinira rin ni Cayetano ang Senate Minority. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Mon Valvez. Mon, anong update dyan? Julius, kahit walang pasok ngayong araw sa Senado, talagang patuloy pa rin ang mga maiinit na reaksyon at opinyon na palitan ng mga senador kaugnay nga sa nangyaring barilan at pagkakaputok nga ng baril sa loob mismo ng Senate building noong Miyerkules ng gabi. Nagsisinungaling daw si NBI Director Melvin Matibag kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado. Ayon yan kay Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi naman doon niya kinwestiyon ang agad na pagtawag ni PBBM kay Cayetano para mangamusta at siguruhing hindi gobyerno ang namaril. Pasensya na po sa mga kaibigan, mga kakampi sa DDS. I take that po, yung sinabi ng Presidente, I assume good faith. I assume that when I am told as Senate President and what the President speaks, he is speaking truth. Ang problema is he being told the truth. Is Matibag and others under him telling him the truth, or do they have their own agenda for 2028? Sa kanyang Facebook Live, nanawagan si Cayetano sa Ombudsman na kung sinuspindi ang Senate Sergeant-at-Arms na si Mawa Plasca, dapat ding suspindihin si Matibag at iba pang opisyal ng NBI para patas. So let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI Director because he is more a suspect than General Mao dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation and we do not want to put the Senate in harm's way. Nanindigan si Cayetano na ang NBI ang nanggulo sa Senado magmula pa ng habulin nila si Senator Bato de la Rosa na nagkandadapa-dapa na nga sa hagdanan. NBI ang lumusob at pumasok sa Senado at nakipaghabulan sa isang senador kahit pwedeng hintayin na lang sa session hall. Hindi po magulo ang Senado, ginugulo po ang Senado. Sabi pa ni Cayetano, pwede naman daw daanin sa usapan ng pag-aresto kay Bato, pero hindi nakipag-coordinate ang NBI. Bukod pa riyan, hiningi rin daw ni Cayetano ang kopya ng arrest warrant at spot report, pero hanggang ngayon ay hindi pa ito binibigay ng NBI. Pati ang kapatid ng Senate President na si Senator Pia Cayetano, nag-Facebook Live din kanina at binira si Matibag. Dinedma raw sila nito nang hinga nila ng tulong sa gitna ng barilan. Melvin, binabaril na, paparilan na dito, pumuputok na dito. Anong gagawin mo? Tulungan mo kami. Something to that effect, no? Yung sinabi niya. Tapos ang sinagot sa kanya was, wala akong magagawa. Wala ako dyan. Wala kami dyan. Wala kami dyan. Inalis kami dyan. Ganyan din ang kasinungalingang ipinunto ni Senate President Cayetano. Sabi raw kasi noon ni Matibag, walang NBI personnel sa GSIS o sa Senado. Pero kalaunan ay nalamang hindi pala yan totoo. Nakuhanan pa nga ng video ang ilang NBI agents sa bahagi ng GSIS. Nauna namang iginit ni Matibag na ang pamunuan ng GSIS ang humingi ng tulong sa kanila kaya sila naroon. At dahil naroon sila para sa GSIS, hindi nila kailangang magpaalam sa Senado na nangungupahan lamang sa gusali ng GSIS. Kami po inimbitahan doon ng GSIS, yung presence namin doon is legitimate and legal. GSIS being the owner of the entire complex at ang Senado po ay nangungupahan lang, so we have every right to be there. Bukod sa isyu ng barilan sa Senado, binabali rin ni Senate President Cayetano ang anyay propagandang pinakakalat daw laban sa mayorya na kaya raw nagpalit ng liderato ay para harangin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Lahat po ng kinakalap nila na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika. Hindi rin po kami mag-aakwit dahil sa politika. Nanindigan din siya na mas mabilis kumilos ang mayorya para umusad ng impeachment. Wala rin daw silang balak na harangin ito kaya tuloy-tuloy raw ang pag-convene nila sa Lunes, pero hindi pa ho magsa-start ang trial kasi sasagot pa ho ang Honorable Vice President. So wala pong dahilan na magmadali silang magpalit sa Monday even if they will recycle another narrative to say that this is for the impeachment.
Unang umugong ang usap-usapan ng panibagong kudeta sa Senado nang mismong si Cayetano ang magbunyag nito sa kanyang press con kahapon. Ginagapang na ron ng minorya ang ilang majority senators para magpalit ng liderato at meron daw halong pananakot. Bukod dyan, binira rin ni Cayetano ang minorya na tila sinisisi raw sila sa nangyaring barilan. Nakita nyo naman po, parang bula na wala po yung buong minority. Pagkatapos wala kaming narinig hanggang mga 10, 10:30. Nung sinabi lang po, ay 9, 10, I don't know the time anymore. Nung sinabi lang ni Senator Camille that we're okay, dun lang nagparamdam yung iba. Sa panayam naman ng Good Morning Kapatid kay Senator Erwin Tulfo na miyembro ng minority, sinabi niyang umuwi na sila dahil sinabihan silang ang majority senators na lang ang meeting. Actually, the reality was that noong umaga pa lang, sabi na kasi na meron ng all members caucus, ibig sabihin lahat, majority, minority, na ipapatawag si Senate President Cayetano. Bandang alas 2 ng hapon, or last night, during the session, nagbago, sabi, all majority caucus na lang. Eh, the minority, so ano pang gagawin namin? Si Senator Risa Ontiveros naman, tinawag na panggagaslight ang pag-iintriga sa kanilang pag-uwi ng maaga. Gayong tapos naman na ang sesyon. Ano gusto nila? Tapos na ang session? Nakaupo lang kami dyan sa session hall? Gaslighting sila sa ganyang pangingintriga, which is beneath the dignity of senators. Sinita rin ni Senator Ping Lacson ang anyay malisyosong banat ni Senator Amy Marcos at Cayetano na tila pinalalabas na alam na ng minorya na magkakagulo kaya umuwi na sila. Sila naiwan doon para bang iniwanan namin sila sa ere. Hindi talaga malayo sa katotohanan yung pahayag na at napaka-unfair at alam mo na, masyado siyang malisyoso. Oo. Ika nga, wala naman silang basihan para sabihin umalis kami ng sadya para iligtas yung sarili namin at sila yung iwanan doon sa Senado kasi wala naman nakakalam na magkakaroon ng gulo. Julius, pinagtanggol din ni Senate President Cayetano sa kanyang Facebook Live si Senador Jinggoy Estrada kaugnay naman ng kumakalat na video na hiniling nito na itago ang CCTV. Sabi ni SP Cayetano, hindi raw kasi kumpleto yung kumalat na video kaya hindi nalinaw na ang pinakitinutukoy daw ni Senator Jinggoy i-secure ang naturang footage para magamit sa investigasyon. Julius. Maraming salamat, Mon Valdes. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.